Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay share ko sa inyo yung top 10 na online lending application na patuloy pa din nga sa pangaharas at pagpo-post online at pagko-contact sa mga contact references kahit na hindi mo inilagay as contact reference. So kung up to now ay na-experience nyo pa din yung mga ganon or kung nagbabalak din kayong umutang, so, pwede nyo i-consider yung panonood dito hanggang dulo para malaman nyo nga kung ano yung i-expect nyo sa mga online na to if ever na dumaan to sa my online mo, sa feed mo online habang nag-i-scroll ka dyan. Para alam mo nga kung ano yung pwede mong ma-experience pag nag-loan ka sa mga share ko sa inyo. And magbibigay na nga din ako ng advice. Galing nga to sa mga, ayan, may legal basis. Kung ano yung pwede nyong isagot. At syempre, kung ano yung karapatan nyo bilang borrower. So, ayun, panoorin yung video na to hanggang dulo para malinawan nga kayo. And, meron nga din akong panibagong giveaway. Ayan, Thanksgiving and isang phone. So, nandiyan din sa may Facebook page ko yung mechanics. So, ayan, pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. So, going back na nga. So, kinuha ko nga pala yung lahat ng loan apps na to doon sa may mga previous uploads ko at pinagsama-sama ko. So, ito yung pinakamarami nga akong nakita na mga negative nga yung mga na-experience nila dito. So, una-una na nga dito ay ang credit peso. So, kung na-experience nyo na yan, na mag-loan dyan, is comment down below kung ano pa yung mga, ayan, natanggap nyo na pananakot galing sa mga agents. So, sabi nga nito ni Jane Campo, ayan, credit peso na nga haras, and, ayan, sinisingal nila ako ng 4,100. So, wala naman po silang sinend sa akin na ganong halaga. So, ayun, ginugulo po nila ako. So, ano-ano po ang tinetext nila sa akin. So, kung ano-ano daw yung tinetext nila, dito sa may nangutang sa may credit peso. So, para sa akin naman, kung wala talaga kayong natanggap, ay wag na wag kayong magbabayad. Kasi, ayan, napakahirap naman na magbabayad ka, pero wala ka namang natanggap kahit na piso. Ang gawin mo, kung GCash man yung inilagay mo dyan na disbursement channel is, better na i-screenshot mo yung araw na yon, yung transaction history mo at ipakita mo kung sino man yung kausap mo na meron ka kamong pruweba na wala kang natanggap na ganong halaga. So, para sa akin, wag na wag kang magbabayad. At eto pa, nangutang pa daw siya ng 5,090. At nung magbibigay daw siya ng extension payment ang taas. So, kalahati daw sa hiniram niya. So, grabe, diba? Para sa akin din, wag na wag din kayong mag-i-extension dahil hindi nyo naman mababawasan yung utang nyo. Madadagdagan lang yan ng madadagdagan. At eto pa, kinakalat nila yung number para i-text at, ayan, aalokin daw. Eto, marami naman tayong mga na-experience, di ba? Pagka nag-loan ka na sa may isang OLA, sobrang dami na dyang mag-aalok sa'yo ng mga loan apps. So, para sa akin din, wag na wag kayong magkiklik ng link dahil hindi nyo alam na baka bigla na lang kayong magkaroon ng loan sa mga kiniklik nyo na link. At hindi nyo alam kung ano yung information na makukuha dyan sa phone nyo once na nag-click kayo ng link. So, wag na wag kayong magkiklik dyan sa mga sinasabi na approve na. Ayan, i-click mo na yung link na to para makuha mo yung pera. So, never. Wag na wag kayong magkiklik ng link. And next naman ay si Cash Mabilis. So, sabi din na nag-comment is, si Cash Mabilis din grabing mangharas. So, 3,500 daw yung niloan niya. Ang na-receive na lang niya ay 1,975. At yung babayaran niya is 3,598. O, diba? Napakalaki ng tubo. And etong si Cash Mabilis is 7 days lang din. Short term lang. So, halos itong lahat ng 10 na to is 7 days. And hindi totoong 160 days. Ayan, 3 months, 4 months. So, ayun, lagi kayong maging mabusisi sa mga inuutangan nyo online. And next naman ay si support loan. Ayan, support loan. Try nyo na din ba? Comment down below. So, sabi nga niya dito, ayan, gusto na nga daw niyang wakasan ang kanyang life dahil sa may OLA. So, wag na wag niyong gagawin. Dahil lang sa mga agents na yan na grabe na kala mo naman 1 milyon na yung utang natin sa kanila. Lahat na lang ng pwedeng sabihin, sasabihin. So, ayan, protektahan yung mental health nyo at huwag kayong magpaka-stress sa mga ganitong OLA na imbis na maayos yung way nila ng paniningil para makapag-isip ka din ng maayos kung paano mo sila mababayaran ay talagang mas pinapalala pa nila at nananakot pa sila. Which is maling-mali. And sabi pa niya, sobrang nakaka-stress yung mga yan. So, walang hiya kung mananakot. Sobra, pati ka mag-anak dinadamay sa mga text nila. So, kasama dito si support loan, si Easy Peso, Peso Kwento, at marami pa. So, ayan, totoo naman, unlimited yung text nila. Lalo hanggat hindi ka nakakapagbayad, siguro sa isang araw na experience ko na din,
halos nasa 100 missed call yung tumatawag at iba-ibang number. Grabe, napakaabala. At tama yung sabi dito, nagdadamay at nagte-text kahit na hindi mo inilagay as contact references. So, na-experience ko na din yun kahit nabayad ka na, may makokontak sila. At take note, hindi mo yun nilagay as contact reference, pero nakokontak pa din nila, o diba? At eto pa, sa support loan daw nakuha yung number ng boss niya kahit hindi nakasave sa may phone book niya. Kaya ayun, lesson learned, wala na daw siyang isinave na kahit na sinong tao sa may phone book niya. O diba, talagang nakakaloka yung ganito, pati yung boss nakakahiya, grabe. Kaya kung ako sa inyo, kung maglo-loan din kayo, i-limit nyo lang sa 3 hanggang 5 na puro kamag-anak nyo lang para if ever man nga nakontakin sila dahil meron kang na late na bayarin is malalaman mo agad. And mabilis silang pakiusapan and mabilis din silang sabihan. And next na nga natin ay si Easy Peso. So ito personally na-try ko na din to and once ko pa lang siya na-try, nakabayad naman kasi ako kaya hindi ko na-experience na i-text nito. Pero ang pinaka-sure kahit na hindi mo pa due date is marami na sa'yong magko-contact. So yun, papaalalahanan ka kaso nga lang super dami na nung paalala na mare-receive mo bago pa man din yung due date mo. So sabi nga dito, grabe yung harassment, high interest at hindi buo yung pera na matatanggap mo sa my loan mo. So, grabe silang manakot and nagmumura pa, nagbabanta pa sa mga anak at idadami daw nila yung, ayun, ipapatrabaho daw. Grabe naman, no? Nakakalungkot yung mga ganitong ola. So, yun, tinatawagan daw nito yung mga references at yun daw yung mga sinisingil nila. So, next na nga natin ay si Peso Kwento. So, halos lahat na to is sa may Play Store madadownload. Sobrang daming ola dyan. Kaya, bago kayo mag-try ng mga ola, basahin nyo muna yung mga ratings. So, pag nakita nyo maraming mga nagre-react doon na hindi maganda, so better wag na lang ding itry. So, ito si Peso Kwento. Ayun, kagaya nga nung sa may support loan Easy Peso ay grabe nga daw maka-stress dahil walang yakong manakot nga daw, pati nga daw mga kamag-anak ay dinadamay sa my text. So, next natin ay si Pinoy Peso. Ito, halos lagi na lang kasama sa mga sinishare ko sa inyo nga na nananakot. And halos, ito din yung lagi ko nakikita sa mga ads online. Kaya kung ako sa inyo, nasa sa inyo din naman kasi kung uutangan nyo or hindi. Pero, pag talaga hindi kailangan yung pera at hindi naman kayang bayaran doon sa due date na pinakita, better na wag na lang itry. Ay wag nyo subukan paano ba daw mag-report sa may ola na yan. At nang masunod na nga daw sa may MyPera app na nawala na. So yun, kung paano i-report yan, meron na din akong video dito sa my YouTube channel ko, i-search nyo na lang. Ayan, kung paano mag-report ng mga ola. At sabi naman ni Malu, so nag-try din daw siya sa may Pinoy Peso and hindi rin daw siya nakapagbayad agad pero tinatakot at ayan, ipapabarangay daw siya at ipopost daw ang mukha niya sa may barangay pati yung ID at kakasuhan daw nila siya. So ayun, yung ganitong pagpo-post na pagbabanta, halos lahat tinototoo ng mga agents at karaniwan kahit na naka-lock yung Facebook profile mo, maaari ka pa nga din nilang ma-post online sa mga buy and sell dahil alam nga nila kung saan ka nakatira. At next naman ay si Pautang Peso. So ayan, ipapabarangay daw at ire-report daw sila sa may pulis. Kaso nga lang, pag nag-report sila, mag-report ka din dahil sa taas ng interest na pinapatong. So ayan, yung 3,000 pesos daw, 1,835 lang ang dumating. Tapos maganda daw siya ng 10K pagka sa barangay daw sila nagpunta. So, itong mga collector naman na to, meron naman ako nababasa online na karaniwan sa NCR sa around Manila lang nagpupunta. So, kung malayo-layo ka naman, ayan, malayo din na mapuntahan ka. So, next naman natin si Andali Cash. So, sabi niya, ayan, grabe, bukod sa may references mo, pati ibang nasa phone book mo, makukuha nila at ipapahiya ka. So, ang sagot niya, ayan, sa pulis sila magharap at ayaw naman daw makipagharap sa pulis. So, ayun, pwede nyo naman silang kausapin, pero okay na yung isang beses nyo silang i-chat or i-text. So, okay na yon. And kung magkasuhan man din, so sige, go lang. Pero hindi na nila yun itutuloy dahil ang laki ding magkaso. And pagka nagkasuhan kayo, masisilip din at makikita din yung interest na pinapatong nila which is hindi makatao sa taas.
So, next natin ay si Cash Nyo. So, sabi niya, sino na daw nakapag-try sa may Cash Nyo, grabe yung tubo at nananakot na ipopost daw sa FB at sasabihan nga doon ng scammers. So, ganun. Grabe, no? Halos, ang dami ko ding nakikita online na naipopost sa mga buy and sell. So, pwede kayong pumunta sa may Facebook page ni Madam Kikay Bauti. Marami din kayo doon makikita na same ng experience nyo at, ayan, para mas lumakas yung loob nyo. Ayan, pwede din kayo doon maglabas ng saloobin nyo. Kaya lagi ko sa inyo sinasabi, lagi nyo tingnang mabuti kung kailan yung due date nyo para, ayun, bago kayo mag-click dyan, buo yung loob nyo, meron kayong pambayad sa due date na yun. So, kung wala naman, better na wag na lang i-accept. And last, ito na nga yung Bene. So, ito, napakatagal ko na ding naisasama sa mga ganitong compilation ko nga ng patuloy na nagpo-post at nananakot. So, sabi dito, tinext daw lahat ng contact at bastos yung agent. So, 2-term na nga lang yung babayaran niya, nagmamadali pa. So, sa 5,000 daw na niloan niya, 3,500 na lang yung natanggap. O, diba? So, yun yung 10 loan apps na halos yun yung puro mga nababasa ko at kung na-experience nyo na din yun, comment down below. So, meron nga ditong tanong, ayan, ano daw yung mangyayari pag naibigay yung mga infos mo dahil hindi na-approve? Basta mo na lang daw ba i-uninstall kahit na hindi mo pa na-delete yung application? So, para sa akin naman, ayan, since meron namang option na delete info dun sa may pinaka-application sa settings natin, sa settings kasi ng phone, andyan yung lahat ng application. So, bago mo i-uninstall, i-click mo na lang din yung clear data. So, mali naman natin, di ba, ma-clear nga. And, doon sa may pinaka-application ng loan mo, meron din dyang settings na, ayan, clear information, clear data, delete information. So, why not i-click din naman natin dahil since merong setting. So, yun yung mga kadalasang ginagawa ko bago ko i-uninstall yung application. And isa pa, totoo po ba na may access na sila sa phone book mo kahit automatic, dalawa lang yung ibinigay mong contact references? So, ang pinaksagot dyan, 100% yes. Dahil meron nga tayong ina-allow pagka nag-install pa lang tayo sa kanila. So, allow location, allow SMS, allow camera. So, ayun, automatic makukuha na nila yan kahit na hindi mo nilagay as contact references. So, wag na kayo magtataka kung bakit nakukuha nila yung iba na tatawagan nila, na text nila. Dahil ngayon sa, once na ma-i-download natin sila, meron na silang access. Lalo na may inalaw pa tayo na kailangan nila. And last na tanong, totoo po ba napupuntahan sa bahay yung umutang tapos may dala po silang pulis? So, never pa akong nakabasa online na may ganitong nangyari. Lalo na kung 1,000 pesos lang naman yung utang mo. So, wala pa ako ditong nababalitaan na ganito. Pero, ayan, maaari at maaari. Kung kayo ay within NCR lang, ayan, nasa Manila kayo, maaaring mapuntahan nga kayo ng collector or agent. So, ngayon, ano nga ang kailangan gawin kapag hinaharas ka ng isang online lending application? So, ayun, may protection ka laban sa may harassment, pananakot, at pang-aabuso nga ng mga lending companies or OLA. And pwede mo nga silang, ayan, kasuhan din or i-report. So, ito yung mga pwede nyong gawin. I-document nyo yung mga harassment na natatanggap nyo, yung messages, yung call logs, yung emails, screenshot nyo lahat yan. And pwede nyo nga yung magamit na ebidensya. Lalo na at pinapahiya ka nga sa social media, pwede nyong magamit yan. Next, pwede nyo nga i-report sa NPC or National Privacy Commission kung ginagamit nga yung personal information mo. Halimbawa, yung contacts, yung photos, para takutin ka or ipahiya ka. So, ito ay data privacy violation nga. And next, pwede mo silang i-report sa may SEC or sa Securities and Exchange Commission kapag, ayan, hindi naman sila rehistrado o kaya meron silang cease and desist order. Mas lalong hindi sila pwedeng, ayan, manakot or mangharas dahil pwede mo nga silang ireklamo. Dahil pag ganyang meron silang cease and desist order, ina-actionan na yan ng SEC. And maaari na nga sila dyang mawalan ng tuluyan ng lisensya. Next, pwede nyo nga ding i-report sa NBI, Cybercrime Division. Kung meron na nga death threat and blackmailing, ayan, identity theft, or public shaming gamit ang iyong photos or info. So, ito ay cybercrime nga. So, ilalagay ko na lang din dyan yung mga legal basis at yung mga protection nyo kung kayo ay isang borrower. At ito naman yung mga pwede nyong isagot once na kayo ay maharas. Ito ay optional lang naman, nasa sa inyo pa din. So, ayun, wala kayong karapatang gamitin ang personal kong impormasyon
So, ito nga ay paglabag sa may Data Privacy Act of 2012. Next, bawal kayong mangharas at manakot. So, may batas laban dito. Pwede nyo din yang i-chat or i-text sa kanila. And ito pa, itigil ninyo ang pagtawag or pag-text sa mga contact ko dahil illegal yan. So, kapag ginamit nila ang mga contact mo para ipahiya ka, malinaw na ito ay harassment at unauthorized processing of personal data. And magbibigay ako ng formal complaint sa SEC, NPC at NBI. May ebidensya ako. So, yun nga yung mga pananakot nila. And last, maaari lang tayo mag-usap ng maayos kung legal ang paraan ng pangongolekta nyo. So, yan yung mga possible or yun yung mga optional nyo na pwedeng i-reply sa kanila. So, ayun, maging kalmado kayo at ipaalam na hindi nyo tatakasan ng utang pero hindi mo din tatanggapin yung harassment nila. So, pwede mo nga i-block muna yung number at i-report as spam kung patuloy sila na text ng text, call ng call hanggang gabi, hanggang madaling araw. And pwede nyo nga i-uninstall ang application pansamantala hanggat wala kayong pambayad. Pero for your peace of mind, pwede nyo bayaran kung magkano na lang yung natanggap nyo dahil grabe naman talaga yung mga pangaharas. And last, pwede mo paalalahanan nga yung mga contacts mo. Lalo na kung ginagamit nga yung kaibigan or kamag-anak mo para ipahiya ka. So, pwede mo silang kausapin at sabihin mo ginagawa ito ng mga illegal na ola. At ang pinakatanong, babayaran mo pa ba yung mga utang mo kahit na sobrang dami mong harassment na natatanggap sa kanila? So, kapag umutang ka naman kasi sa isang online loan application, lalo na kung ito ay sobrang legal, ayan, legit, lalo na at may kontrata kayo, ayan, legal yung pagpapautang, dapat ay bayaran dahil obligasyon natin yan ng mga borrowers. And ayon nga sa may Civil Code of the Philippines, Article 1157 to 1169, may pananagutan ang borrower na bayaran ang utang kapag ito ay valid naman. So, ito naman yung mga labag sa batas. Pagpapahiya gamit ang social media, ayan, panlalait o pang-insulto, pagpo-post ng larawan mo or name online, pagte-text sa pamilya. So, yan po ay mga labag sa batas. At ito ay labag sa Data Privacy Act at ayan. So, lalagay ko na dyan lahat. So, ayan, pwede mong bayaran sa buy report sa may abusive collectors. And, laging tandaan, ang utang ay kailangang ayusin. At ang harassment ay kailangan ding ireklamo. So, kung meron pa kayong mga tanong, or kung meron pa kayong mga ola na na-experience na may pananakot, ayan, comment down below para maging aware nga din yung mga magta-try pa lang din. At yung mga, ayan, baguhan pa lang sa may ola. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!